Itong si Pangulong Marcos Jr., mukhang kulang o kung hindi man kulang, walang katatagan, walang kagalingan at walang katapangan upang tanggalin niya yung mga tiwaling opisyales. Cronyism, ugat daw ng pang-aabuso ng Marcos Jr. admin. Hindi lang yung hindi lang Marcos administration. Yan ang kalakaran sa lahat ng mga naging presidente ng bansa. Maliban kay Pangulong Duterte, talagang yan ang kalakaran. Ang kaibahan ni Presidente Duterte, yung mga presidenteng mga nakaraan, talagang nilalagay nila yung kanilang mga pinagkakatiwalaan, kaibigan, o kaya naman yung madaling susunod sa kanila. Pero ito si Presidente, habang ganun din ang kanyang naging kalakaran. Dahil ang hinahanap ni Presidente yung kanyang mapagkakatiwalaan na magsisilbi ng tapat sa taong bayan. Wala siya masyadong kakilala. In fact, hindi lang wala masyado. Wala siya kakilala. Katunayan, ang palaging tinatanong niya sa akin, sino ba mga pwedeng mga cabinet members dito? Kasi nasa ano siya, local politics. Eh. Hindi niya kilala ang mga gumagalaw sa national scene. Ang kaibahan niya, yung mga ina-appoint niya, kaibigan man o hindi, pag ito'y nabahira ng katiwalian, tinatanggal niya harap-harapan sa loob ng kabinete, pinare-resign niya, pinapalitan niya kara-karaka. O yan ang kaibahan. Pero itong si Pangulong Marcos Jr., mukhang kulang. O kung hindi man kulang, walang katatagan, walang kagalingan at walang katapangan upang tanggalin niya yung mga tiwaling opisyales. At katunayan, nagiging tolerant pa siya. O kaya, ang perception sa kanya, mahina ang kanyang pamumuno. Doon siya. Kaya nagbagsakan ang mga rating niya. Sa lahat ng problema ng bansa, kawalan ng katugunan, pangangailangan ng bayan, yung pinabayaan niya o sumama siya sa illegal na aresto, pagdititini at pagpapakulong kay Presidente Duterte sa dahig. Iyon ang naging dahilan. Kaya bagsak ang kanyang rating, galit ang tao, tutol ang tao, at pinadaan sa balota ang kanilang sigaw na tama na, sobra na, tumigil ka na.